ito po yung farmlet for sale natin. So ayan, bali dito po mag-start yung property sa muna to, abot doon sa may tao na yan, ano. So estimated natin is na harap, pero papalawak sa likod, ano. Pero as you can see, platted area po yan. And ayan, halos kababaan pa ng nyog. So sa access ng kuryente, ayan, sa tabi kalsada, meron dyan. May poste ng kuryente. And, so yun, bukal mga kaparmilat, ang source nila ng tubig dito. So pwede tayong kumulik dyan or pwede po tayong mag-depth well. Ayan, so maganda dito mga kaparmilat. Ayan, halos platted area yan. And kulang lang to sa linis. Maganda to pag nalinisan. Good evening mga kaparmlat. Ayan, so new property po tayo today. Bali, ang size po ng property natin is 2.6 hectare and ang location po nito is Calawag, Quezon, ano. So bali ito na yung farmlet, ayan. So bali ito po yung farmlet for sale natin. So ayan, bali dito po mag-start yung property sa muna to, abot doon sa may tao na yan, ano. So estimated natin is nasa, I think mga 10 meters po yung frontage niya. Ayan. So 10 to 15 meters yung frontage niya, ano, dito sa kalsada. So ang good thing naman dito mga ka-farmlat, so along the road po ito pero not developed, pero cemented naman na po yan, ano. So malapit naman na to. So next na po yan. And so bali cemented road naman na yan mga ka-farmlat. And from National Highway, so mix po ang daan dito, may rough road and may cemented na, ano. So I think mga 30% yung rough road niya pero 70% na po yung cemented. And ayan, so pasukin natin yung property. Kaya tara. So natin. Ayan. So bali ito na yung property mga ka-farmlat and may bahay na rin siya sa loob. Ano ba to kuya? Kasama sa bentahan yung bahay? Yun, so bali itong bahay mga ka-farmlat is kasama na po sa bentahan, ano. Ayan. And hindi lang natin pasukin kasi privacy po nila. And sa bahay naman mga ka-farmlat, estimated natin is nasa 40 to 50 square meter po yung area niya. And bali ito na. So ito na po yung kalawakan ng property. Okay. Triangle ang shape nito, eh. Pantay baga. Bago pantay na pantay. Platted din to. And so yun mga ka-farmlat, ang structure po ng property natin is triangle. And bali maliit siya sa harap pero papalawak sa likod, ano. Pero as you can see, platted area po yan. And ayan, halos kababaan pa ng nyog. So sa access ng kuryente, ayan, sa tabing kalsada, meron dyan. May poste ng kuryente. And sa source ng tubig kuya, anong tubig? Bukal. Okay. So yun, bukal mga ka-farmlat, ang source nila ng tubig dito. So pwede tayong kumulik dyan or pwede po tayong mag-depth well. Ayan, so maganda dito mga ka-farmlat, oh. Ayan, halos platted area yan. And kulang lang to sa linis. Maganda to pag nalinisan. Ayan, kung naghahanap ka ng farm. Ayan. So at the same time, investment na rin para sa family mo. So tama-tama to mga ka-farmlat. Kasi napakalapit lang po nito sa dagat. So almost 7 minutes drive lang. Ayan, so nasa beach ka na ng Kapaluhan, Calawag, Quezon. Ayan, so isa po yun sa dinarayo dito sa Calawag na dagat, ano, lalo na pag tuwing summer mga ka-farmlat. Ayan, so maraming dumadayo diyan. Ganda, panalo to. Ayan, so dito, aside sa investment, so matutuwa ka dito mga ka-farmlat kasi pwede ka dito mag farming and livestock, ano. So sa pagtatanim, pwede ka magtanim dito ng fruit bearing trees ng kakao, santo, lansones, rambutan. So marami kang pwedeng gawin sa property na side doon. Pwede ka mag-alaga ng livestock, ano, article chicken, so manok panabong, baka, kambing, baboy. So marami kang pwedeng gawin. Ayan.
sa ano yan, papantay niyo yung isang... Ay, pag ayun, ay, dala pala itong mga nyug na ito. Pag yan, palawak yan, dala yan lahat. Dalawa ko yan. May ilang nyug ba to, kuya? May ilang nyug? Ilang puno, marami yan, puro kababa. Sa puno ng nyug mga ka-farmlad, so estimate na lang natin sa 300 pieces, more or less po. And yung likod dito mga ka-farmlad, so upland yan, walang gasinang tanim. So pwede naman natin taniman yan ng yun nga, nabanggit ko kanina. So pwede natin lagyan ng fruit bearing trees or kakao, santol, lansones, rambutan, or pwede naman natin taniman ulit ng puno ng nyog. And kung gusto nyo naman, short term, so pwede natin taniman yan ng dwarf para 5 years lang inamumunga. Ang disadvantage lang po ng dwarf compared dun sa native na puno ng nyog na madalas natin matatagpuan dito sa atin. So ang dwarf po is mas maikli yung buhay niya compare sa native na inaabot ng 50 years or more before i-clearing or before palitan. Isa sa maganda dito mga ka-farmlad, if mayroong puno ng nyog sa property mo, so merong nag-generate ng income every 45 days. So meron kang income habang tumataas yung value ng property mo. Share ko lang ka-farmlad yung nabenta natin property last year dito sa Lopez, Quezon. So 3 hectare farmland po yan. Ang buyer natin is from US. So, nagpa-harvest kami nung nakaraan is umabot po siya ng sa pera is nasa 50,000 pesos. So, napakalaking bagay niyan. Kaya, good idea po ang property investment or land banking na tinatawag. So, kung may pera ka na sobra at hindi mo naman ginagamit, so, pwede mong i-invest yan sa property. So, marami naman pong vlogger ngayon, lalong-lalo na dito sa Quezon. So, ngayon po yung perfect time na mamili ng property. Why? Kasi ang dami po ngayon development. So, isa na dyan yung Manila Bicol Expressway. So, napakalaking improvement yan mga ka-farmlad. So, expressway po yan. Isa na po ang Quezon Province sa magbe-benefits ng project na yan. Kaya kalimitan po ngayon ng mga property investor is bumababa na rin dito sa Quezon. So, namimili na sila ng property, ng farm lot, beach lot, kaya isa po yan sa reason kung bakit biglang taas po ng property. Kasi kahit ngayon, nahihirapan na rin ako humanap ng mura. So, nagtataasan na impossible pa yan tumaas soon. Kahit umabot po ng 5 to 10 years yung development yan. So, same lang din naman kung may pera ka lang din na nasa bangko. So, after 5 to 10 years, so ganun pa rin, possible, is matalo ka pa sa inflation rate kasi sobrang bilis po tumaas ng mga bilihin ngayon. And ang maganda dyan mga ka-farmlad, kung ilalagay mo yun sa property, so imagine, after 5 to 10 years from now, so, the more na dumadami yung development sa area, sa lugar, so mas lalong tumataas yung value ng property. So, sample noon, last 2020, ayan, nag-start po ako mag-agent, nakwento ko na naman. So, ang property po niyan is nagto 300,000 lang po per hectare. Ang farmland niyan, so ang tabing kalsada niyan mga ka-farmland or along the road property, so yung 500,000 mataas na po, iniiwan na namin yan. Pero ngayon, yung 500,000, so yun na yung pinakamura. At kung meron man, swerte mo na. Kaya lang, kung meron man, possible is may problema. Kasi mura eh. Kaya always check nyo rin po muna yung documents before nyo bilhin. So first, request kayo ng CTC or Certified True Copy ng Title sa ROD, Register of Deeds. So ang purpose po niyan para ma-check o ma-verify natin kung legit ba talaga yung hawak nilang title or walang annotation, kasi baka mamaya na isang line sa bangko tapos hindi na i-cancel. So although meron namang step by step process, so kaya lang medyo ma-process. Kaya much better na i-check nyo po muna bago nyo bilhin. Kasi kahit mura yung property, so kung may problema documents, hindi nyo rin may bebenta yan sa mas mataas na presyo or sa presyo na gusto nyo. Possible is malos pa yung investment mo. And yan mga ka-farmland, bali ito pala yung magandang area. Wala siya gasinong tanim, pero platted area po ito. And as you can see, Carabao grass yan mga ka-farmland. Kaya perfect po ito for RTL chicken. Ayan, kung gusto mag-alaga ng manok. And manok panabong pwede rin. And sa baka, tama-tama itong mga ka-farmland kasi platted area yan. Ang baka po ang hanap niyan is pantay kasi medyo risk if slight hilly, baka mabalian yung baka. So sayang naman. Ayan, so dito mga ka-farmland sa portion na to, marami ka nang pwedeng gawin. Pwede ka mag-alaga ng livestock or pwede yun nga, nabanggit ko kanina, pwede mong taniman ulit yan ng other fruit bearing trees or di kaya naman kung gusto nyo, pwede nating i-subdivide that to mga ka-farmland. Ayan. Kung ang hanap mo lang naman is retirement farm, so pwede nating ibenta yung kalahati ng property as a subdivided lot dahil malapit ito sa dagat. So common po ng buyer ang hanap is malapit sa dagat. Karatig lot lang po ito na Vlog 102 natin na 1,000 square meters subdivided lot. Ang pricing po niyan is 350,000. So imagine 1,000 square meter. Kung ibebenta natin yung half nito, so balik na yung capital, kikita ka pa at least kahit konti, and
magkakaroon ka ng sarili mong property, ano. So, yun mga ka-farmlet ay option lang kasi yan din yung ginawa ng buyer natin, ano. So, OFW siya. Nag-loan siya ng property sa bangko, and good news, after 5 years, ano, so yung 3 million investment niya is na-resell niya ng almost 9 million pesos. So, ganun po kaganda mag-invest sa property. So, imagine, yung 3 million niya naging 9 million in just 5 years. So, napakalaking bagay mga ka-farmlet. Naging triple. So, dun siya nagkaroon ng idea na buy and sell. And yun na nga mga ka-farmlet, at nabuild niya itong Vlog 102 natin. So, ang total land po niyan is 14 hectare na sinubdivide niya into 1,000 square meter. And may mga buyer na rin po akong naka-avail dyan na nasa Canada, yung iba may Manila. So, marami na rin po tayong buyer na naka-avail dyan mga ka-farmlet. And kalimitan po nung iba, may seaman, may engineer, ayan. So, kumbaga, for retirement farm lang din nila. And good idea naman kasi nabili nila yan is nung pre-selling pa lang yun mga ka-farmlet, ang pricing po talaga niyan is 250,000 lang. So, nagtaas, naging 300, so, naging 350. So, yun ang kagandahan mga ka-farmlet. Kung plano mong kumuha ng retirement farm, but hindi pa ngayon. So, kung after 5 years ka pa mag-retire, but hindi pa ngayon? Kasi imagine, after 5 to 10 years from now, so kung magkano na ang property, pwede po kayong back review, dun sa mga farm or property for sale last 2020 or 2019. So, after 5 years, kung magkano na in-increase or tinaas ng value ng property. And para may idea din kayo. So yun mga ka-farmlet, ay isa sa maganda dito sa property na to. So along the road po ito, and meron ng water and electric supply, and meron ka na rin mga kapitbahay dito mga ka-farmlet, kaya hindi po liblibing lugar. And napakalapit lang po nito sa mismong sentro ng barangay. So may barangay hall po dyan, may elementary at high school, and pwede tayong bumili dito ng bangka. So matutuwa ka dito mga ka-farmlet, pwede kang mamingwit dyan. And about dito na lang po ang video natin. Ayan, kung interesado ako farmland, so i-message nyo lang po sa Viber, WhatsApp, and God bless po sa atin.